Okay na. Hi, good morning mga kapuso. Welcome sa ating weekly Magtanong kay Mang Tani. But today is Wednesday, hindi po Tuesday ha. So today is Wednesday, March 27, 2019. At syempre, damang-dama na natin mga kapuso ha. Marami na po nagtatanong na Mang Tani, hanggang kailan ba itong mainit na panahon? Para po dun sa hindi pa nakakalam, Pag-asa ating bansa. And right now, there are so many provinces that are experiencing drought condition, dry spell, and dry condition. Iba-ibang intensity po yan ng mahihinang pagulan, Luzon, Visayas at Mindanao. And ngayong umaga, together with Wilson, ang ating producer, si Paul, ang ating graphic artist, si Faith, ang ating PC, and of course si Mai, ang ating online producer. Ako po ang inyong lingkod. And again, kasama si Mai kung ano yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And of course, dun sa mga magtatanong ha. And we will appreciate very much kung meron kayong mga feedback na pwedeng ibigay sa inyo. Hindi yung tungkol sa ulan, kung umuulan, much okay, pero yung pong sa inyong lugar, ramdam na ba yung epekto ng El Nino? May nababalita na ba kayo? Like for example, yesterday, May, di ba? May state of calamity? Yes. Under state of South UP and South UP Cebu Province. and Cebu Province, imagine. And before that, marami na pong mga probinsya talagang ramdam na yung kawalan ng ulan. Especially here in Metro Manila when 2 weeks ago, nagkaroon tayo ng water crisis that millions of Filipinos or Metro Manilans talagang they queued sa pagkuha ng tubig. So walang kinilala yan, whether you are professional, whether you are in a flash subdivision, kung kayo ay nakatira dyan sa Tondo, Sampaloc, Makati, karamihan po dyan talagang nawala ng tubig. And not only in Metro Manila but in other suburbs like Rizal. Rizal na nagkaroon. Okay, so ano natin na may ano ipapakita natin sa kanila? Ano nga? Ano po, First. may mga lugar po ba na may bagyo? Okay, yeah. Wind map. Do we have the latest wind map? Okay, yan muna po yung satellite imagery. So again, kapag may nakita kayong mga iba-ibang kulay that represents different cloud types, at makikita nyo mga kapuso, Pilipinas nandyan sa may far left, at yung pong mga kaulapan concentrated just that long line of cloudiness dyan sa may Visayas and some parts of Mindanao. Pero kung kayo pamilyar, tulad ni Pem sa Luzon, ay makikita nyo halos walang kaulap-ulap. When I say ulap, yung mga kulay dilaw, kulay meron parang light gray na nakatakip, but those are not rain-bearing clouds. So yung cloudiness po ay nakatutok dyan sa may Visayas. So what does it mean? That most likely Visayas, some areas in Visayas are now experiencing light rains or rain showers, as well as some parts of northern Mindanao and Caraga region. So ito dapat natin ITZs nitong Wala. easterlies. Pero yan yung So, Mantani, ano po yung... Okay, so ano ngayon ang natin? In terms of rainfall, ano ibig sabihin niyang natin? Or, meron ba tayong wind? Okay. So, pakita natin yung wind at yung, yan. So, ang natin, latest from Pag-asa's report, easterlies daw po yung nakakapekto sa buong Pilipinas, Okay, so easterlies, that's the warm and humid air coming from the east, from the vast Pacific Ocean. On our right, that means that air mass traveled a long path from the other end of the earth hanggang dito po sa atin. That's why napakainit po niyan. When I say mainit, relatively mainit kumpara dun sa northeast monsoon, and a little bit wetter, or it has moisture again as compared dun sa northeast air mass o yung northeast monsoon. So
Kapag ganyan mga kapuso, merong mga pag-ulang maranasan sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na dyan sa may eastern section. Luzon, dyan sa may eastern Visayas. So yung eastern section ng Luzon ay Cagayan Valley, Aurora, dyan sa may Quezon, Bicol Region, dyan sa may eastern Visayas, yung Samar Leyte provinces, hanggang dyan sa may Caraga and Davao Region. Okay. So, Okay. Mang Tani, Yeah. May tanong na. may tanong, so, Chan and Tise, ano po ba ang takbo ng panahon ngayon, specifically dito sa Cebu? Maulan po dito simula kagabi. Okay. Ano po ba ang posibleng dahilan ng pag-ulan dito sa lugar ko na kinaroroonan ko? Okay, so nasa Cebu kayo. Well, actually, yun po yung ano namin kahapon that almost all areas in the Visayas may maghapong may chance ng ulan. Yan, yung pinapakita po namin ngayon. Makita niyo yung Cebu and Bohol covered by different colors. Lalo na yung dilaw and green, those are rainfall intensities. So maulan po ngayon dyan sa Cebu mga kapuso. Wala pong bagyo ha. It has something to do with the easterlies. Parang merong wave na dumadaan. So, nagkakaroon ng convergence sa hangin. Hindi lang po sa Cebu, hindi lang sa Bohol. Yung Panay Island, lalo na yung Capiz, Aklan, and Antique, dyan sa may Negros Island, both Negros Occidental and Negros Oriental, Eastern Samar, Leyte and Southern Leyte. So, wala pong bagyo, pero again, mga kapuso, definitely people will be more than happy to receive rains at this time of the year na kung saan for so many months now, talaga pong walang kaulan-ulan dyan sa Visayas area. So ano po yung ulan na yan na hindi po bagyo, wala tayong LPA. Yan po ay yung dala ng convergence o yung pagsasama ng hangin na galing sa easterly. And hindi po matagalan yan. Most likely baka ngayong maghapon yan, and then the following day mamaya papakita rin namin ni May yung posibleng wala na pong ulan sa Visayas. So hindi lang sa Visayas ang ulan, May, ha? Saan pa po ba may ulan? Okay, ano yung una nating papakita ano? Mindanao. Tuesday. Okay, so sa Mindanao, so hinahanap lang po yung ano natin. Hindi ka na nag-ano, May? Ko-contact? Nagko-contact. Pero ba't lagi yung kasalamin? ngayon, gusto ko lang. Okay. Walang pasagan ng Gusto ko trip lang. na. Kaya nga, ano ba Mang Tani? Ito po yung Mindanao. Okay, so ayan mga kapuso, as early as 6 o'clock in the morning may ulan na dyan. May posibilidad ng ulan na nakita naman natin doon sa satellite imagery. Caraga Region, Davao Region, at pagdating ng hapon yan, forecast na yan mga kapuso, Northern Mindanao, yung BARMM, meron pong mga pagulan at there are cases na hanggang malakas yung ulan. Thunderstorms po yan mga kapuso dyan sa bahagi ng Mindanao, some parts of Calabarzon, Sorsogon, hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. So maulan din mga kapuso sa Mindanao, lalong-lalo na sa may Caraga and Davao Region. At isang ano po natin na saan yung UP, di ba Maguindanao? South, okay. South. Bale, UP at saka South UP and Maguindanao. Okay. So yun po yung nagdeklara ng state of calamity, and ngayon merong mga pagulan, but definitely that will not be enough mga kapuso to neutralize yung pong kawalan ng ulang naranasan dyan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula mga kapuso, na hanggang ngayon base doon sa latest Pag-asa assessment ongoing po yung drought condition. So maulan sa Visayas, may ulan sa Mindanao. How about Luzon? How about Luzon? Mimaropa. Mimaropa. And Bicol Region. Okay, so Mimaropa mga kapuso, kitang-kita natin yung Mindoro provinces, lalo na Mindoro Oriental. Ang may ulan hanggang mamayang hapon yan. Some parts of Albay province, merong light showers, but the rest of Bicol Region halos walang ulan. Palawan, some areas with isolated rain showers. But in Calabarzon, halos yung Quezon lang po mga kapuso. Lalo na yung northern part ng Quezon ang may mga pagulan. So sa Bicol, ngayong umaga yung Albay and Sorsogon provinces ang makakaranas po ng pagulan.
Calabarzon. May mga nagtatanong ng Ah. tani, ano daw? Maulan? Makulimlim. Makulimlim sa San Pablo, so Laguna to. Ah, Calamba, okay. yun. So meron daw po silang ulan doon. Okay, so yun po ang isang ano natin. Dito sa ating tinitingnan, yung halos yung northern part lang ng Quezon. At yan yung part na, yan, tsaka dito siguro. So pwede sa may yung, Rizal. yan. Ay, ito pala. So most likely Rizal, ang Laguna nandito. So posible po, again, dahil easterlies, na pag tumama yan sa Sierra Madre, magpo-produce ng kulapan yan, and dahil easterlies yung upper airway natin, tatangayin din yan hanggang dyan sa may parte ng Laguna. So there's a possibility magkaroon kayo ng mga light showers dyan sa may bahagi ng Laguna, especially those areas near the foot of Sierra Madre. Pero yung mga taga Cavite, taga Batangas, mababa yung chance ng ulan, mga kapuso. Okay. And then, Metro Manila. Sa Metro Manila, as usual, mga kapuso, pag panahon ng tag-init, talagang napakababa ng ulan dito sa atin. Maghapon yan, mababa ang chance ng ulan mula pagising nyo hanggang sa pagtulog nyo. Kung nagigising kayo tulad ni Mai ng mga 5 o'clock in the morning, at natutulog kayo ng 10 o'clock in the evening, Tutulog na 6 o'clock in the morning. at gigising na So, ganun po, mababa ang tsansa, at mamaya babangkitin natin dahil ang concern natin ngayon, mga kapuso, again, pag ganito na, yung init factor. Okay. At yung init factor na yan ay papaliwanan po namin ni Mike kung ano ibig sabihin. And we are, again, hindi lang po tayo even Pag-asa now issues yung daily forecast. Is it daily forecast? Not forecast. And the Forecast in the actual. Yeah. Actually, Init factor. 5-day forecast yung meron sila for the heat index. Alright. For the init And then factor. yung init factor ng particular day. So, again, mga kapuso, we are providing this info not to scare the public. Sorry. Mamaya na. Okay. May special segment Sorry. tayo. Mamaya, iyan mo yan. Okay. Intro mo yan, ha? Gusto Okay. mo naka-flash pa Okay, sige. Thank you. So, yun po, mga kapuso. Metro Manila, walang ulan at magiging maalinsangan. Okay. Okay. And And then the rest of Northern Luzon, and Northern and Central Luzon. Okay, mga kapuso. Titingnan niyo yung mga kulay, ha? So, may mga isolated colors, green and yellow, dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may Isabela, some areas in Benguet, at saka dyan sa may Aurora. So, these are possible rain showers in the afternoon. But most of Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, and Cagayan Valley, and Central Luzon, mababa po yung chance ng ulan ngayong maghapon. And that has been ongoing for the past several, not weeks, but months dito po sa Luzon. That's why marami ng lugar sa Ilocos Region, dito sa may Central Luzon, are now under yung drought condition because of lack of rainfall. Tuwan-tuwa si Faith. Ewan ko ba dyan? Minsan, saya-saya niya Ganun, masyado. ganun si Faith. Hindi ko alam anong source ng saya niyan. Pinapahirapan naman siya din. Okay, so mga kapuso, speaking of ulan, so wala tayong ulan. Kung walang ulan, anong kapalit ng ulan? Siyempre, maalinsangang panahon. Oo, ganun pala. Ganun yun, May. Okay. So, anong ano natin, May? At saka may mga thunderstorm, May. Sige. Ano pa mang tani yung yung sinasabi mong init factor? Well, ang init factor, mga kapuso, it's not enough na malaman natin kung ano yung temperature, yung ambient temperature, yung temperature that's yung the surrounding environment, air temperature. Yan yung temperature natin, mga kapuso. Now, kung kayo ay napupunta sa ibang bansa wherein the air is very dry, kung ano po yung temperature na because I work dyan sa Darwin's very humid. Sa Middle East, Saudi Arabia. Talaga? Yes. Ginawa mo dun? Forecaster. Malamang. Yun lang naman alam ko trabaho pag sinabing 40 degrees, ito na napakainit ng mga kapuso. 40 is 40 degrees. It's so hot. But, hindi ka papawisan.
In spite of the fact Yun. na unang-una dahil very dry yung atmosphere. At kapag very dry ang atmosphere niya mga kapuso, yung pawis mo, lumalabas pa lang ng balat mo, tuyo na. So you can feel the hotness, but wala kang pawis. Kaya yung mga damit nun, hindi nababasa ng pawis. Kahit maglakad ka, pero init-init. Unlike in a country like the Philippines, wherein we are situated sa tropics. Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, yan yung mga karating lugar natin. We are near the tropics. At kapag nasa tropics ka, aside from the hotness of the environment, we have the so-called relative humidity, moisture, those unseen water droplets, water vapor. And there's a potent combination ng potent effect if you combine high temperature and high relative humidity. Now, doon papasok ngayon yung init factor. So, we have, tawag natin kanina, air temperature, yung ambient temperature. Now, there's another temperature called the apparent temperature. Sa Tagalog, damang init. Kung eto yung temperature, pero bakit parang mas mainit yung nararamdaman ko? Madidinig ko sa hapon, di ba? At mga kapuso, ang pinakamataas sa temperaturang naitala sa Metro Manila ay umabot ng 34 degrees Celsius. 34! Pero bakit napakainit po sa pagsak kanina? Parang tayo nasa impyerno. Oh, yeah, parang... Well, I mean, hindi pa tayo nakapunta si May, hindi pa po nakakating. Hindi pa tayo nakapunta impyerno. Ayoko pumunta ron. Ayoko. Ayoko pumunta ron. Nakakapunta. Okay. Sabihin niya, parang impyerno itong ano natin na ito. Well, dun po papasok ngayon. And, mga kapuso, mamaya pag-usapan natin, why do we need to include in our report hindi po yung actual maximum temperature, but the so-called apparent temperature or may tayong init factor. Yung po ang tawag namin, init factor. Kasi ibang-iba yung at nagsisimula pa lang tayo sa tag-init Pagdating po ng April and especially May, talagang sobrang we call it alinsangan. At yun po, yung init factor will play a very important role in our daily lives at the height of dry season. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba pang lugar sa Pilipinas. Dahil may mga lugar, mga kapuso, na mas maalinsangan ang kanilang nararanasan as compared dito sa Metro Manila. Okay, now, ano natin, May? Yun po ang pinapakita namin ngayon. Ano ba ang init factor o heat index? So, ito po yung apparent temperature o yung damang init. Hindi ito yung actual, Ito yung damang init. At depende po itong apparent temperature na ito sa temperatura ng hangin at yung relative humidity. So, yung temperatura ng hangin, yan yung sinusukat ng ating thermometer. And then, relative humidity, it's also being measured by a special instrument called hygrometer. So, relative humidity. Okay. Mamaya, saan nga pala pakita natin? Yung hygrometer. Meron yun, makakita ka na. Tsaka yung thermometer. Okay. Mag-research ka. Okay. Alright. Inano na po ng research team ni May. Okay. So, yun na mga kapuso. Yun yung apparent temperature ng damang init. And again, nagiging importante po ito dahil it affects, yung apparent temperature affects human beings. So, may epekto po yan, yung matinding init na nararanasan nyo kahit na kayo ay nasa loob ng bahay, pero lalong-lalo na kung kayo ay nasa labas ng inyong bahay. Ito bang tali yung recorded yesterday for March 26. Okay, so nagsimula na pong pag-asa, magpalabas ng init factor information. At kahapon nga dyan sa Dagupan, 39.3 degrees Celsius ang init factor, 40.2 sa Baler dyan sa may Aurora, Calapan is 37 degrees Celsius, at dyan sa Cuyo, Palawan, 40.7 degrees Celsius, while in Mindanao sa Cotabato, 38.7 degrees Celsius.
Ito pa. Ayan. Manila. Okay, so March 26, kahapon po yan mga kapuso, 33.7 degrees Celsius sa Metro Manila, 36.8 degrees Celsius sa Masbate at dyan sa Dumaguete, 34.3 degrees Celsius. At sa Davao, umabot ng 36.1 degrees Celsius. So nagsisimula na pong maging maalinsangan, hindi po mainit, kung hindi maalinsangan, at yun yung gagamitin nating term to highlight yung pong ating init factor. Remember mga kapuso, yung pong mga binabanggit nating figures or numbers, hindi po ito yung actual maximum temperature. Kung hindi, ito na yung mga init factor. Kaya meron ng 36, meron ng 38. Okay. Tapos, Okay. ano ba epekto nun? Ano ba ang importance? Okay, Bakit ba sige. natin? Kasi may nag-comment mang tayo. Okay, ano yan? Sabi po niya, why is init factor, Ano pangalan niya? Dinovic. Okay. Why is init factor being emphasized when it is not the actual temperature data? Is it not a brainwashing strategy to believe a heating up planet? Doctoring data is not science. Okay, so to Mr. Dino Vic, actually hindi po ano yun. We can present to you yung pong actual temperature, which is the maximum, and that's being observed. Yan yung being measured not only by Pag-asa stations all over the country, but also other monitoring stations. But again, ang gusto po namin kasing ipakita sa inyo at ipaalam sa inyo is that actual temperature, maximum temperature is not enough para po maipakita natin yung impact nitong actual temperature. There is a relationship between the relative humidity and the maximum temperature. And this relationship leads to a better understanding, or yun pong a better way to understand yung effect of high temperature dito sa atin. So, yun po yung ginagawa namin. That's why, and it has been proven at marami na po naging epekto, naging aksidente, naging insidente na because of too much heat, especially if it's very moist, malaki po naging epekto nito. Lalong-lalo na sa mga ibang tao. And last year, several deaths were related dun po sa napakataas na value ng init factor. Now, ano bang epekto ng init factor o heat index sa katawan? Hindi po ito yung maximum temperature kung hindi yung heat index. Again, because of relative humidity. Kung pinapakita namin sa inyo, range of 27 to 32 degrees Celsius, init factor. Posible ang fatigue o labis na pagkahapo. Kung tuloy-tuloy yung physical activity, if you are working under the sun, kung kayo nasa bahay, nagtatrabaho pa rin, at any physical activity, delikado po yan. At yung heat cramps, na kung saan, ano sa Tagalog ng cramp, yung parang muscle spasm, pananakit ng kasukasuan. Tagalog nga ng cramp. Pananakit ng Hindi, nag-ano siya. cramp. Ano yun, yung, hindi naman namimitig. Yun ba yung sa swimming? Yung sa Ayun, swimming, yung gano'n, yes. Pulikat. Pulikat. At posible po yung pulikat, pinupulikat ka dahil sa sobrang init. Ha? Dahil napagod ka na, ayan. Although I'm not a doctor, pero ito po yung binabasa namin because of, again, may mga sources tayo dito. Now, that's, World Health Organization and National Weather Service ng Amerika. Okay. Now, 33 to 41 degrees Celsius. 41, mataas na yan, ha? Posible na po ang heat cramps and heat exhaustion. But pwedeng mauwi to sa heat stroke kung tuloy-tuloy yung physical activity kahit nakaranas ka na. So, yun ang isang ano natin mga kapuso. While working, when the temperature is so hot, talagang hindi po dapat na tuloy-tuloy. It depends again on your physical capability, age, and then of course yung condition. But ito yung tinitingnan generally, ito po yung ano natin. Now, if the heat index is between 42 to 54 degrees Celsius, and that could happen sa ibang lugar na wala nga lamang Pag-asa station, pwede na po yung heat exhaustion and heat stroke. So yung heat stroke could lead to death.
And again, may mga tao na po na nagkaroon ng heat stroke. And na may mga namatay, and then of course yung iba na nasa klolohan kagad, were able to bring sa hospital, nabuhay naman po sila. But again, ito ay epekto ng mataas na temperatura at relative humidity. It's not only the temperature, but the relationship between temperature and relative humidity. Now, if it's over 54 degrees Celsius, talaga pong mataas na yung posibilidad na magkaroon o makaranas ng heat stroke yung mga tao. And, one more thing. Itong binabanggit natin na temperature, kung ikaw ay nasa shaded condition or nasa loob ng bahay. If you are directly working or under the sun, mga police, traffic enforcer, yung mga, maybe we can say driver, yung mga athlete, coaches, yung pong mga Aid, yung yeah, clean. yeah, yung mga naglilinis ng karsada, yung mga construction workers, farmers, mas mataas ang init factor mga kapuso kung nasa labas ka at nasa ilalim mismo ng arawan. Yung nakabilad ka talaga sa araw, not only for a minute, but for hours. Yung direct exposure nyo po sa araw, magdadagdag pa tayo ng 8 degrees Celsius doon sa damang init. So, ang pinag-usapan natin, 32, but if you are working under the sun, plus 8, 32 plus 8, 40 degrees Celsius. So, yun po, yun yung matinding epekto ng, again, the relative humidity and maximum temperature. So, paulit-ulit, ito po ay hindi para manakot mga kapuso, but just to make sure na I am ready tayo. At yun nga po, only last Friday when Pag-asa declared the start of the dry season, and it will be several months bago po pumasok ulit yung tag-ulan. So definitely may mga ulan, there will be some rain showers, there could be a tropical cyclone during the dry months dito sa atin, but most often, almost every day, we will encounter itong init factor o yung damang init natin mga kapuso. Ano bang bayan meron? Crow Saan? Valley. Wala tayong... Saan Crow Valley? Saan yan? Sa? Sa Tarlac. Anong bayan? May nagtatanong kasi ng init factor sa Saan? Tarlac. Okay. Tarlac. Wala tayo. Ha? Wala. Wala tayong Tarlac. Walang napag-vote sa inyo. Okay, so ang